Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is January 21, 2026. At I hope okay ang ating audio mga ka-clear. Well, anyway, kanina napag-usapan natin or nabalitaan natin na itong si Senator Trillanes at ibang mga kasamahan sa civil society group ay nagsampa ng kasong plunder laban dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito ay may kinalaman sa kanyang pagiging head ng DepEd at nung siya ay mayor pa ng Davao City. Sige, panoorin natin muna ito mga ka-clear. Kasama ko ang the silent majority movement upang mag-file ng kaso plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. At ang papaliwanag nito ay ang presidente, founder ng TSM na si Ms. Josie. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent No More Organization, ay kaisa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamaraan. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat talampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. This includes the charges already included in Rabin Magdiagas at police. Number 2. Plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. Number 3. Graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Number 4. Graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of public allowances in DepEd when she was DepEd secretary. Number 5. Graft due to the 7 billion manipulated tax advances when she was DepEd secretary. Number 6. Graft and gross incompetence because only 190 high school classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7. Ill-gotten wealth and non-declaration in her salary of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8. Bribery and corruption because she received money from a landlord several times when she was mayor of Davao City. Number 9. Unthinkable public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns were threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Sports Duterte ay na yung 650 million confidential funds na request sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga kaakayang not concerned parties. Pinapakita ng complaint na ito na una. Teka lang mga ka-clear, no? Oo, no? Ang kadalasan natin nadidinig, teka lang, milyon lang to eh. Ang pinag-uusapan ngayon na nakorrupt dito sa flood control project ay trilyon. Alam niyo mga ka-clear, maliit, malaki. Pero kung ninakaw, nakaw pa rin. So ang ganun bang klaseng depensa na pinag-uusapan pa itong milyones, admitted ba nila na talagang kinurakot ito ng Vice Presidente? Kaya para bang, liit-liit lang yan eh. Yung isa mas malaki eh. Yun ang simulan nyo nung imbestigahan. Parang, tingin ko, mas maganda na mapaliwanag na lang ito ng Vice Presidente. Ano ba nangyari sa mga pondong ito? Ba't hanggang ngayon, naho-haunt ka nito? Di ba? Parang hindi, yung anino nito, ng mga confidential funds, kahit nung mayor ka pa, haunting you eh. Still haunting you. So, mas maganda kasi talaga mapaliwanag ito. Kaya, imagine niyo mga clear, pinakita ko na to sa inyo before. Kung paano siya mag-explain, nung tinatanong siya ni Senator Risa Hontiveros, kung paano niya ginamit yung confidential funds. Sabi niya, ito rin yung dati namin ginagawa. Dinadala namin sa libreng tinapay, libreng sakay, tree planting. Halos doon niya ginastos. At sinabi niya, ito'y ginagamitan niya ng confidential funds. Yes. So kung doon pala mga clear, Vice President na siya, hindi niya alam kung paano at saan dapat gamitin ang confidential funds. So ganoon din ang ginamit niya at ginawa niya. Sa confidential funds niya noon na umabot halos ng bilyon, nung siya ay mayor. Kaya
siguro at the time, mga ka-clear, na-flag sila ng COA. Pero ang tanong, COA, after that na na-flag nyo, anong nangyari? Kasi kung hindi to madidimanda even before, kung may issue na to sa Davao City, no mayor pa siya, at hindi naman kinakasuhan, medyo talaga maaaring mamihasa ang sino man na kahit napitikin mo pero hindi mo naman talaga tinuturuan ng leksyon, pinipitik mo lang, mamimihasa yun. So dito mga kakli, marami silang ini-issue. Okay, tuloy lang tayo ha, mamaya aralin natin yung iba. Sorry. Ang kabuuang halaga ng mga nilimas o liwaldas ni Sara Duterte ay mahihakalay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya dapat magagamitan ito ng pareho. So, kasi ganito mga kakli, yung iba, kasi sabi ganito. Okay? 125 lang yan, di ba? 125 million lang yan. Pero ngayon, ayon dito sa civil society group, pinagsama-sama mo yan, lahat ng di umano, mga kakli, di umanong nakurakot. Since the time siya yung mayor, kasi yung iba talaga siguro matagal na, wala na tayong magagawa doon eh. At the time na siya yung mayor, hanggang siya ay nagkaroon ng pagkakataon pa na makakolekta ng confidential funds na sa ngayon ay sinasabing hindi pa ma-i-account ng mabuti. At sabi ng Vice Presidente, matapos makatanggap ng notice of disallowance, ay doon na sila magpapaliwanag sa COA. Pero siyempre, hinihingi ito ng taong bayan eh. Kung itong flood control projects ay hinihingi na mabusising mabuti, itong nasa kanya ay pondo rin. So hindi pwede siyang mag-excuse dito, mga ka-clear, ha? Hindi pwedeng sabihin na dahil maliit. Pero pag pinagsama-sama mo nga, malaki yun. Malaki yun. Kasi yung sa Davao, mga clear, 2 point something billion na yata. Teka lang po, hanapin ko ulit, ha? Ito, di ba? Ang laki yan. Since 2016 to 2022, mga ka-clear. Lumobo oh. Nung panahon ng ama niya, lumobo to. Nung presidente yung kanyang ama. Ayan lumobo. So, magkano ba siya lumalabas? Ito mga clear, yan confidential funds. Confidential fund spending of Davao City under Sara Duterte, 2.697 billion. Yan diba? Malaki yan. Hindi yan kung pagsamasamahin mo, malaki. Okay? Sige, tuloy tayo. Pangalawa, na ang pag-ustray ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung vice mayor siya ng Davao City. Oo. Pati yung pagiging vice mayor niya. Kasi nga, tingnan natin yung pattern. Kaya siguro ito nila gustong i-establish dahil at the time na vice mayor siya, parang doon na nagsisimula. Diba? Parang doon na nagsisimula yung papaano magastos yung mga ganitong klaseng pondo ng bayan. Okay? May pattern, di ba? May pattern according to them. Nadala niya sa pagiging presidente, pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy na sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat po. Former Senator, doon po sa plunder complaint, ano po yung gaano po kayo confident that it will prosper? Kasi mataas po yung threshold ng plunder compared po sa graph. Ano po yung gaano kayo confident and what evidence do you have against the Vice President? We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations in December. Ang kaibahan lang nito ay nasagtagan doon ng aligasyon ni Mr. Camille Madriaga. Okay. So niliwanag niya. Parang may nasampa na siya before, pero supplemental to dahil may dinagdag silang facts. Kumbaga pinatibay pa nila. Okay, tuloy. So lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung dinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. In other words, mga clear, yung dati nasampa, may nauna na kasi nasampa. Ito'y pinagtitibay according to Senator Trillanes. Dahil sa mas marami pa sila nakuha mga ebidensya, nandiyan pa yung mga salita, affidavit, yung itatestify nitong si Madriaga, Romel Madriaga. Basta kanila is mas pagtitibayin pa. Kasi tanong sa kanila, gaano ka-solid ba na ito ay, magiging kaso talaga laban kay Bibi Sara. Yun, sinasabi niya na mas solid ito, mas pinalakas pa nila dahil sa iba pang mga ebidensya.
Okay? At ito ay mga certified copies ng mga official documents. Kaya Authenticated, mga kakli. So, authenticated to. confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng graft na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. Sir, ang daming allegations ng laptop, mga funds. What does that say? So dito ka natin makikita kasi ito nung lumabas ng Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis. Sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin, kasama ang the silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa na mga nakaligtaan sa publiko. Okay. Mga kakli, ibig sabihin, kasi marami silang allegations dati. Kaya lang siguro at that time, mahirap kasi allegation lang. Ang kailangan talaga dito is reasonable certainty of conviction. So, kay mga kakli, gusto ko lang ito ipaalala ha. Meron kasi dito pa, even before, ito, basahin muna natin to. Okay? Basahin muna natin to. Kasi lumalabas dito pati DepEd at saka yung pagiging mayor niya. Kaya yan Okay? Ito bago lang to mga kaklira. Ito. This is Trillanes Civil Society Group File, Plunder, Graph Wraps, and versus VP Sara. That's January 21, 2026. So, sabi dito, okay, former Senator Antonio Sana Trillanes IV and members of the Civil Society Group have filed plunder and graft complaints against Vice President Sara Duterte over the alleged misuse of her office's confidential funds and other anomalies during her stints as Education Secretary and Davao City Mayor. So, Trillanes and members of the silent majority lodged the complaints against Duterte before the Office of the Ombudsman on Wednesday for her possible violation of the following. Ito, Republic Act, Plunder Law, mga clear, Graft and Corrupt Practices, Code of Conduct and Ethical Standards. Alam mo, minsan magkakaano talaga yan magkakadikit talaga yan Magkakaugnay mga yan, mga clear. Direct and indirect bribery, Anti-Money Laundering Act. Nako, dapat mas ano sila dito. Mas matibay sila dito. Nako, AMLAC. Hindi ko lang alam, mga kaklin, hindi ko matandaan Kasi, hindi ba ito si Sentry ay nagpal na ng plunder. Tingnan natin yung una na niyang plunder ang tanong natin, nakapagkilos ba ang AMLAC para mag-report or mag-request ng mga freezang assets ni VP Sara? Yun yung tanong natin kasi kung may nauna na dating kaso, di ba? So, hanapin ko. Meron ako kasi itong nauna di ba? Sabi nga niya, supplemental na lang to So, kung supplemental to, ang tanong natin sa AMLAC, anong ginawa nyo? Diba? May ginawa na ba kayo para ma-freeze ang assets niya? O ng kanyang asawa? Ito mga claim, meron na talaga Hours ago, nasa na yun? Alam ko, December nag-file sila Ito. Sara, this is today, faces new set of plunder, graft complaints over confidential funds. Natin dito. So, dito mga kakli, basahin natin. Ang sinampa niya, this new filing encompasses alleged anomalies during Duterte's tenure as Secretary, ito na, DepEd, Secretary of DepEd, and as Mayor of Davao City, including allegations of receiving funds from personalities linked, ito nabanggit niya na to mga clear, linked to the illegal drug trade, yun kay Sami Uy, di ba? So, dito ang kaso is plunder in relation to 650 million in confidential funds. Plunder again, malversation in relation to 2.7 billion confidential funds during Duterte's term as Davao City Mayor. Ito, graft, malversation over 8 billion worth of overpriced DepEd laptops under Duterte. Graft, gross incompetence due to 12 billion COA disallowances of DepEd under Duterte. 7 billion, dami pala 7 billion in unliquidated cash advances of DepEd when Duterte was secretary. Gross incompetence because only 192 classrooms were built out of 6,000 target during
DepEd, ito mga clear, hindi ako sigurado dito. Kasi baka ituro niya dito DPWH. Baka lang. Okay? Yun lang ang nakikita ko. Baka ito hindi masyado. Although hindi ko pa nakikita yung facts nito, mga ka-clear. Kasi baka ituro niya DepEd. Alleged ill-gotten wealth and non-declaration in her SALD NI. Ito, mga ka-clear. Kasi kung makikita yung 2 billion talaga at mukhang meron silang record nito at hindi ito sinama sa SALN at net worth, kumaga, SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, at hindi sinama to, ang tanong, bakit? Diba? Yan, mukha ito. Sa akin natingin ko, meron silang ebidensya nito. Bribery, corruption over Duterte's alleged receipt of money from drug. Ito nga, drug lord when she was Davao City Mayor. Unfit to hold public office, betrayal public trust due to her threats to kill President Marcos Jr. et al. Yan, dapat et al. Okay? The Vice President's behavior to recklessly spend funds stems from her term as Davao City Vice Mayor pa. O yun yung sinabi kanina. Which he brought when she became the Vice President. This is an alarming because that she constantly does as the land's second highest official. Tingnan natin ang konteksto nito, mga clear. Ito yung sinasabi. So, ito ngayon, itong 650 million confidential funds. Ayun. Mukhang manggagaling ang confidential mula kay Ramil Madriaga. Well, anyway, punta natin mga clear, iba nang binabanggit dito. No? Sa pagiging kanyang DepEd Secretary. Punta natin to. Mukhang matagal naman na kasi siya napaflag ng COA. Hindi lang natin alam ano nang ginawa ng COA. Saka AMLAC. Sana punta pondo, AFP of ito yung sasabi ko sa inyo ito matagal na ito mga clear, 15 million. Inamin na to Inamin na talaga to ni Atty. Michael Powa. Saan napunta yung 15 million na confidential funds? Okay? AFP officials deny receiving confidential funds from Sara Duterte-led DepEd for Youth Summit. Ginamit nila to mga clear kasi wala silang panapal doon sa 15 million na kumbaga pina-flag ng COA. So ang ginawa, naghanap ng paraan, pumunta dito sa AFP patungkol sa Youth Summit at humingi ng certificate. Yung AFP naman, syempre kabaro nila yung humingi para sa Office of the Secretary o VP, nagbigay. Without knowing, nagagamitin pala na panapal para daw sa mga informants. So dito pala mga clear, alam nyo na gumagawa. Dito pala nga, alam nyo na, inamin ni Atty. Michael Powa, inamin ni Mempin, gumagawa lang sila ng resibo. Dito pa lang, maliwanag na ito. That's October 17, 2024. Yan o. Colonel Carlos Sangdaan. Okay, ito Officials of the Armed Forces of the Philippines. Tapos gusto pang mag-DND Secretary, mga kakliyan. Di ba? Ano gagawin niya dito? Magagamit ng ganito para sa mga peking resibo? Tanong lang yun, Tanong lang yun. Denied receiving confidential funds from the Department of Education, then under Vice President Sara Duterte, for the conduct of youth leadership summits in 2023. During Thursday's hearing, the House Committee on Good Government and Public Accountability, Batangas Representative Jervil Luistro asked retired Major General Adonis Bajau, Lieutenant Colonel Carlos Sangdaan Jr., and Colonels Manaros Buransing and Magtanggol Panopio about the certifications they issued for the Youth Leadership Summit, YLS. These certifications were submitted by the DepEd to the Commission on COA. Di mo ang lakas ng loob talaga. To justify the utilization of 15 million in confidential funds in paying rewards to informants. Yan yung nilagay nila. So kung dito palang marunong na silang gumawa ng mga peking resibo, nagpapanggap, what more yung iba pang halaga. Diba? I was asked by the Office of the Secretary to ask for the certification coming from these units. But it is clear to them or even to me that no funds are involved. Meaning, no funds are released to these units. So, yung humingi, ito mga kaya, the statement of Bajau, Sandaan, Borasing, and Panopio that no DepEd confidential funds were used in the YLS was confirmed by General Nolasco Mempin. Walang ginamit. Pati yung humingi ng certificate, wala. Alam niyang walang pondo para dito. Walang confidential funds na ginamit para sa informants. Pero,
Ayan makikita mo talaga yung pattern, mga ka-clear. So dito, I was asked by the Office of the Secretary, sino Secretary? Vice President Sara Duterte, to ask for the certification coming from the units, but it is clear to them, or even to me, that no funds are involved, meaning no funds are released to these units. What the Office of the Secretary just wanted to know is the product of the result of the collaboration of various stakeholders, including DepEd, with regard to our youth. So it is clear that DepEd has not released any single centavo to the conduct of YLS. Pero, itong pondo na to, mga klib, ginamit ng OVP, ginamit ng ni Attorney Powa para mapagtakpan, to justify yung nagastos na 15 million pesos. Ganon sila lumalabas na nagtatrabaho dito under KVP Sara. Diba? Kaya nga siguro yung mga questionable na sila Mary Grace Priatos eh. Diba? Sila Tempura, meron pang Chel Jokno, meron pang Marian Rivera. Diba? Ito yun, kung sanay silang gumawa nito, mga kakli, at hindi sila natatakot gumawa ng resibo, gagawin nila yun. Yun yung lumalabas. COA confirmed, Attorney Gloria Camora confirmed that the 15 million used as rewards for informants was part of the 75 million. COA representative nilagay, pinakita ng COA, ng OVP, na yung 15 million ay parte ng 75 million confidential funds that COA flagged for lack of documentation. Lagi silang walang documents, mga ang OVP. Kumbaga, ang mga organisasyon, institusyon na under KVP, Sara, kahit si Mayor, itong problema ng COA. Laging kulang sa pagre-report. Laging walang document. Okay. Maliban dyan, mga clear, ito pa. Ito Dami niya ng ganito, hindi pa rin nadadala, mga kaklir. Yan. Sara explains cause for uninterrupted physical inventory. 2021, na-flag pa rin siya. Diba? So, lagi may kulang. Tapos, sasabihin na lang, may sasabit na lang. Within a certain period, Yan the COA flagged the city government here for its failure to provide satisfactory disclosure of 9.48 billion or 40.1% of 26.6 billion in total recorded as of the end of December last year. Diba? Clear? Laging kulang as failed to conduct timely physical inventory of at least 9.48 billion worth of assets due to restrictions brought about, sabi na, due to restrictions. Pero hindi lang ito nag-iisa, hindi isolated case to. Ito pa, mga clear. Ito pa, na-flag na naman siya. Anong date ito? Tingnan nga. Ito ay dated, May 7, 2021. Tingnan natin yung iba, May 7 yan. 2021 ito naman, 2028, mga ka-clear. Amid COA questions, lagi na ko question COA Duterte says no Davao City funds lost, misuse. 2018 yan. Di ba? Davao City Mayor Sara Duterte on Thursday said that the city and the Commission on Audit had already resolved. Ito ay pakita dapat to. Di ba? Dapat walang hindi. Kasi ang COA at the time, laging tinatakot ni dating Pangulong Duterte noon, especially noon siya ay presidente. So tingin ko dapat to mabusisi rin, di ba? COA has flagged the local government of Davao City for spending 569.39 million in public funds despite the lack of supporting documents. Hindi niyo napapansin? On inventory supplies, allotment of equipment for public schools, and inconsistencies with the procurement law. Ito lagi ang issue. Hindi ba natatandaan niyo si Ma'am Gina rin ng DepEd? Yan din yung naging issue dahil sabi ng isang tao, si attorney, I forgot the name, attorney ng DepEd, kasamahan, Yusek yata, ito ni VP Sara, na huwag na pag-usapan yung tungkol sa procurement. Di ba? Kailangan natin. Yan yung nabibigyan ng yung sobre, di ba? Ayaw niya sumunod na hindi dapat naaayon sa procurement law. Pero dahil doon, ayun, natanggal siya.
Hindi siya marunong makisama eh. Diba? Oh. So, ayun si Mercado, si Ma'am Gloria Mercado. Diba? Siya yung former head ng procuring entity, yung Hope at DepEd. Indicated that she opposed suggestions to allow bidders. No? Ayan, discuss among themselves. Kasi sabi sa kanya, discuss na lang natin ito. Sino ang ano yun? Tao yun? Ni dating Pangulong, ni Vice President. May tao siya na sinabihan tong si Ma'am Gloria Humamil Mercado na pag-usapan na lang yan, let them discuss among themselves. Yun tungkol sa procurement. Ayaw pumayag ni Ma'am Gloria. Siya yung head nito eh. Diba? So dapat, naayon sa batas. Dahil na gusto niya na aayon sa batas, tinanggal siya. Yun ang sabi niya. Yun ang kanyang maaaring dahilan kung ba't siya tinanggal. Okay? So Mercado claimed that she received 9 envelopes, each containing 50,000, labeled Hope, between February and September 2023, which she believed were intended to influence her decisions as the head of the procuring entity. Yan. Ito yung na-research po natin. Okay? So, maliban dyan, mga ka-clear, okay, ito pa. Okay? Ito pa. Ayan. So, malamang, sino ba sumunod sa kanya? Si October 18, 2023. Pero most probably, itong pag-flag nito, mga clear, ay panahon pa ni VP Sara. If ever man, kasi 2023, pero na-flag ng COA, so, kundi ito kay VP Sara, sa kapatid na naman niya, di ba? Ganun eh. State auditors have flagged Davao City government for 6.45 million expenditures in 2022. So, mas probably kay VP Sara pa to. Which are deemed inappropriately charged against its development fund. So, di ba parang wala silang pakialam kung hindi dapat ba, ano dapat ang rules. Wala. Di ba? Nadala nga daw nila ito sa pagiging vice president niya. Kasi siguro wala nga nagdidemanda. Expenditures totaling 6.45 million were inappropriately charged against a 20% development fund, not in accordance with the guidelines set forth under the DBM, DOF, DIL Joint Memorandum Circular Number 1. Kaya at the time, syempre, president yung tatay niya. So, imagine yung mga clear. Ito yun eh. Ito yung maraming na question. Diba? Kaya sabi niya, diba? Sabi nga ni Vice Presidente kay Pangulo, parang she will teach them to command. Parang, diba? Parang ang Pangulo daw, hindi parang umaaktong Pangulo or hindi kayo magpakapangulo. Paano kung ito yung Pangulo? Laging may COA flag. Laging kulang sa records. Laging may question tungkol sa procurement. May nawawala mga papel, mga dokumento, mga assets. Another one, ito, September 13, 2022. COA flags Davao City's donations, record keeping, during Sara Duterte's watch. Saan na pupunta? Di ba? In 2021 report, auditors said that donations mostly meant as COVID-19 pandemic relief aid were exposed to the risk of loss, mishandling, and misappropriations. The donations were received by the city government during the last full year of the administration of then Mayor and now Vice President and Education Secretary Sara Duterte. The copy of the annual audit report was sent to Duterte on May 20 by COA Davao Region Officer in Charge, Emilio Asi Jr., days after the elections and just before the Mayor assumed office as Vice President. In the report, the auditors noted that the city government also adjusted its property inventory list by removing some of the 188.814 million worth of local government property from the list on June 30, 2021 and November 29, 2021. The auditors said they found several vehicles donated to the city government unlisted. Nawawala. Several vehicles, hindi nakalista. No? Hindi nakalista sa motor vehicles and grants and donations in kind. Saan napunta? Yeah, saan napunta? Vehicles donated to the city government in 2021 were unrecorded. One land ambulance for JAC 12-seater modified comfort edition ambulances from Chinese embassy.
5 12-seater JAC vans from the Chinese Embassy. 1 17 JAC van from the Chinese Embassy. Nasaan to? Di ba, COA said the vehicles were covered by deed of donation and given that the ownership of the vehicles was already transferred to the local government. This should be recorded in the books of accounts. Di ba? Okay? So, ito pa, mga ka-clear. Madami talaga. Pagdating sa pondo, hirap na hirap silang mag-account. Davao City, 672 million spending for COVID-19 flood in audit. The city spent 7.9 million to employ those who lost their jobs. But, examination of documents find questionable beneficiaries and if these people really work at all. Ghost employees na naman? Di ba, State Auditors flagged Davao City's 672.5 million worth of spending for its COVID-19 response, spotting multiple violations of audit and documentary rules, including 7.9 million employment project that found questionable beneficiaries. Naging ganyan, ghost employees, ghost students, kasi wala palang enrolled, naka-enroll na gano'n. Sabi, kamakailan ni Secretary Sani, almost 200 million worth yun, mga kaklir. Diba? Tapos, ghost food packs. Yung iba, wala. Yung mga milk, hindi makita. Sa panahon ng DepEd, secretary siya. So, ilan lamang itong mga kaklir. May pattern. No? COA found 3 major violations in COVID-19 spendings. Procurement, o diba? May problema ka na dati sa procurement. Dinala mo pa sa pagiging vice president mo dito kay Ma'am Gloria Mercado. Kasi mukhang napapabayaan na okay lang. Parang ganun yung dating, mga clear. Direct negotiations with the suppliers done without authorization. Distributions of aid not properly documented. Di ba? There was a 309 million worth of disbursements vouchers to local food and construction suppliers that COA found to have been directly negotiated without authorities. Ang lakas ng loob nila. Parang, tingin ko, siguro, mas maganda talaga ito maimbestigan, mga kapatid. Pero, still, despite this, we have to give the benefit of the doubt to the Vice President. Mas maganda talaga mapaliwanag niya ito, although madalas naman siyang umiwas. Pero this time, sana mapaliwanag niya ito. Kasi yung iba dito, hindi naman tungkol sa confidential funds, mga kapatid. Kasi lagi yung sasabi, confidential na funds yan. So, doon lang ako sa COA magre-report. Pero ito, hindi naman. DepEd Secretary ka, tapos naging mayor ka. Siyempre, siguro sabihin na naman yung confidential pa sa pagiging mayor. Pero tingin ko sa akin, mga kakli, dapat talaga ito na mabusisi. Kasi malaki yun, billions yun. Patungkol sa confidential funds, kung paano yan, kung pinakita niya mismo sa harapan ng publiko. Okay? Dito sa pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros na hindi niya alam, para lumalabas, hindi niya alam gamitin yung confidential funds. At tumatango-tango pa nun, yung mga tauhan niya, natauhan niya rin ngayon sa OVP at DepEd. Kasama na si Atty. Zuleika Lopez. Okay, mga Chris, so abangan na lang natin dito kung ano mangyayari dito. Sana mas mapabilis ang pag-iimbestiga rito. Hanggang sa muli, Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Cecil Martin, and Mami Antonia Vicente. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Cas, nagpapalalang, magtulugan, inyong kapatan. Bye-bye, aking mga MIBs at mga ka-clear. See you.